So itong si Putin ngayon mga sangkay ng bansang Russia ay galit na po sa Amerika dahil nga po sa ginagawa nilang aksyon. Mga sangkay, ang tanong dito, isusunod na ba ng Russia itong bansang Amerika na lulusubin? Hello guys, what's up? Magandang oras po sa inyong lahat. Naway okay lamang po ang bawat isa sa atin ngayon. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na andito, nanonood, sumusuporta po lagi. Maraming salamat po sa inyo. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar, inyong mga lokasyon para makilala din po kayo ng iba pang mga solid sangkay. Alright, so sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ayan, tayo po ay 1.35 million subscribers na. Kaya naman hindi ko pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito kasi ang balita ngayon mga sangkay. Nagkakaroon po ng involvement ngayon yung bansang Amerika sa digmaan po mga sangkay ng Ukraine at Russia. Actually, sa usaping ito, matagal na pong involved itong Amerika mga sangkay. Kasi sila po ang nagpapadala, nagsusupply ng pera, anything na kailangan ng Ukraine mga sangkay sa digmaan. Amerika po ang number 1 na sponsor. Pero ngayon, iba na kasi mga sangkay. Dito, sabi, pinayagan daw po ng Amerika ang Ukraine na gumamit daw po ng mga missile galing po sa US. At paliparin ito papunta mismo sa mga sentrong lugar ng Russia. Hindi ko nga alam kung may interceptor dito yung Russia mga sangkay kasi ang pinakakilala na may pang-intercept na mga missile ay walang iba kundi itong Israel lamang at Amerika. Pero ang Israel po talaga may pinaka sandata mga sangkay ng mga pinapalipad ng mga missile. Pero ito, hindi natin alam kung mayroon po itong Russia. So kung magpapalipad po ng direkta mga sangkay itong Ukraine ng kung ano mga missile, aba, delikado ang Russia dito. Di ba nga po mga sangkay, nanghingi na po sila ng tulong sa North Korea para lamang maisalba ang digmaang ito mga sangkay. Pero nagpapatunay lamang na mukhang umihina po ang lakas nitong Russia. Ngayon, ito po yung balita mga sangkay. Tingnan natin. Russia accuses Biden of escalating Ukraine war with missile decision. Ako, malaking gulo itong mga sangkay. Kung sakaling magtutuloy itong galit ni Putin mga sangkay, baka mamaya isama na po yung Amerika dito. Pero kapag ginawa ito, baka umabot po sa mas malaking digmaan yan mga sangkay, diba? Sabi dito, Kremlin says any U.S. decision to allow Ukraine to fire American missiles deep into Russia would mean direct U.S. involvement in the conflict. Sabi dito mga sangkay, itong desisyon ng Amerika na payagan ng Ukraine na magpalipad ng missile papunta sa mga sentrong lugar ng Russia, ibig sabihin, o nangangahulugan lamang ito ng direktang involvement ng Amerika sa digmaang ito. So kapag may direktang involvement na ang US dyan, alam nyo na ang kasunod. Kasali na po sila sa war. Dapat nga mga sangkay, US at Russia lang to. Hindi naman talaga kasali ang Ukraine. Nadamay lang ang Ukraine dahil hindi mautak yung presidente nila mga sangkay. Naging tuta po talaga sila. Pero ang papalapit naman kasing administrasyon, ibang-iba po ito sa mga Democrats. Kaila Biden, itong si Donald Trump, gusto niya nang awatin ito. While itong si Biden, hindi ko awatin yan. Palalain natin yan. Kaya nga mga sangkay, habang pa-exit po siya sa opisina, mukhang pinapalala pa po niya yung sitwasyon. Ngayon, sabi po dito, Kremlin spokesman nagsalita. Ayon po dito,
Kahit na ano daw pong desisyon ng Amerika na pagpapalipad ng mga missile papunta sa kanilang bansa, ibig sabihin, direktang yung US dito involved. If such a decision was indeed formulated and brought to the Kiev regime, then this is a qualitatively new round of tension and a qualitatively new situation from the point of view of U.S. involvement in this conflict. So, kumbaga, ito na naman po ay bagong conflict ng Russia against another country, mga sangkay, like America. Pero, ewan ko kasi matagal na pong involved talaga dito yung US, mga sangkay. Di naman na ito bago eh. Pero, mukhang kinakabahan kasi itong si Putin dahil po sa sinasabing pagpayag na pagpapalipad ng mga missile at gagamitin yung mga missile ng Amerika papunta po sa Russia. So, medyo delikado ito mga sangkay sa part ng Russia. Sabi dito, Ukraine has long sought authorization from Washington to use the powerful Army tactical missile to hit military installations and in particular airfields inside Russia. So, delikado nga po talaga dito itong Russia kung gagawin po ito ng bansang Ukraine. Pero, gaya nga ng sinabi ko dati pa mga sangkay, digmaan ito. Lahat ay posible po talagang mangyari, no? Lahat ay pwedeng mangyari mga sangkay na involvement or provocation or escalation. Kahit ngayong World War III, mga sangkay, possible po talaga ito eh. Diba? Kasi ngayon, diba, doon na po yung itong North Korean soldiers. Unang-una, dapat nga hindi ginawa yan ng Russia. Kasi ang nag-aaway lang po dito, Ukraine at Russia. Bakit nanghingi sila ng tulong sa North Korea? Diba? Kaya nga ito daw yung plano. Ito yung nakikitang plano mga sangkay ni Biden sa US. Ayon dito, gusto daw talaga burahin ng Amerika itong mga taga-North Korea na mga sundalo doon po sa Russia. Kung kaya't pinayagan po mga sangka itong mga missile, mga powerful missile from US na gamitin against Russia. Lalala ang tensyon na ito mga sangkay. Noong September 12, ayon po dito, sabi ni Putin, Western approval for such a step would mean the direct involvement of NATO countries and the United States and European countries in the war in Ukraine because NATO military infrastructure and personnel would have to be involved in the targeting and firing of the missile. Sabi po ng tagapagsalita ng Russia, mga sangkay, napaka-obvious naman daw po na itong outgoing administration doon po sa Washington ay gumagawa daw po ng hakbang upang dagdagan itong problema, mga sangkay, na magpo-provoke ng mas malalang conflict o tension. Not just sa part po ng Ukraine against Russia, pero kasama na po dito yung bansang Amerika. So ngayon mga sangkay, ang good news lamang po sa US kasi itong si Donald Trump mayroon pong plano na ihinto na po talaga itong digmaan na ito mga sangkay. At actually, pinapagalitan niya po yung Ukraine dito eh. Kasi nagiging sunod-sunuran po sa Amerika. Ngayon, mga sangkay, pinapagalitan niya, sabi po niya, bakit kayo kumukuha lagi sa amin ng mga gamit pandigma? Magbayad kayo. Ginaganon po yung Ukraine. Dapat daw bayaran yung mga pinamigay na mga pandigma. Yung policy kasi ni Donald Trump, America first eh. Sabi po dito, I have a great hope that Donald Trump will overcome this decision. If this has been made because they are seriously risking the start of World War III, which is not in anybody's interest. Sabi po ng isa sa miyembro ng mga opisyal ni Putin. So, sada daw, ito yung si Donald Trump, na papasok na Pangulo ng bansang Amerika, ma-overcome niya itong ganitong klaseng desisyon
Dahil ayaw naman po ng lahat mga sangkay humantong sa World War III, itong digmaan na nagmumula po sa Ukraine at Russia. Well, mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Sa tingin nyo ba, itong problemang ito magdudulot po mga sangkay ng planong pag-atake ng Russia papunta sa Amerika? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube mga sangkay. Magaganda po yung topic natin dito. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.